Yo, what's up mga boss? So welcome back to muli sa Doc Armas sa Motovlogs. Nagbabalik sa isa na naman pong vlog yan. So ito, medyo malayo yung mga isi-share natin ngayon. Hindi tungkol sa mga lagatik, hindi tungkol sa mga kalansing ng makina, sa iba naman. So ito si boss, shoutout kay boss from Montalban. Montalban to Marikina dito sa Motovlogs. Dinayo ko pa. Okay. So ito ang issue ng motor niya, ito nga Sol i125 ay sabi niya medyo malakas daw magbawas ng malakas kumain o lumamon ng gasolina. So, yan, share ko lang kung bakit ba malakas kumain ng gasolina tong Mio Sol i125 ni Bossing. So, para po sa mga lahat po, mga naka-fuel injected at mga ganitong modelo, so baka na-experience nyo na medyo malakas na rin kumain yung motor nyo ng gasolina. So, baka ito yung isang dahilan sa mga hinahanap nyong yun nga, problema. Bakit kumakain ng langis o umiinom ng lumalagok ng gasolina yung mga motor yan. So i-share ko po sa inyo mga boss para mayroon kayong idea. Iyan ang magandang araw mga master. So kumusta kayo? Muli sa Doc Armas sa Motovlogs sa babalik. Ano naman tayo ngayon? NMAX version 2. So yan, meron tayo Mio i125 sa engine repair. So yan, meron tayo ngayon Sol i125 sa engine repair. Ngayon meron tayo Honda Click 125. So meron tayo ngayon NMAX version 1. Okay, so ito mga boss, yung kanyang Mio Sol i125. So, yun nga, ang problema nga nito, malakas sa gasolina. So, yun nga, upon checking, so, kailangan natin ng bolang kristal. Yan. So, mga albularyo na katulad ko, so, kailangan natin ng bolang kristal. Hindi naman tayo pwedeng manghula-hula lang ng base lang sa ating, kumbaga, nararamdaman at kapa-kapa, yan. So gagamitan natin ng bolang kristal, yan. So gagamitan natin ng ating pinagbabawal na technique, yan. So i-scan natin to. So i-explain ko lang sa inyo mga sir kung bakit ano yung mga dapat bang malaman, dapat bang intindihin sa mga gumagamit ng mga katulad nitong bolang kristal na ginagamit ko din. So yung iba syempre hindi lang po ito pang-scan. Hindi lang po ito para malaman kung ano yung problema, may code error. Yan. Kalimitan kasi, sinasabi nila scanner para malaman yung code error. Nalalaman din po dito po mga sir kung bakit po malakas na kumain o malakas na lumamon, uminom ng gasolina yung mga motor. So, explain ko mga sir pandarin lang natin itong motor. Yan. Nakaset na to. Yan. Nakaset na tayo, Revolution 00. Yan. ECT, battery, nakaset na rin. Yan. Yung kanyang throttle voltage, value, yung throttle degree, position, yan. So, injector, nakita nyo, 00 pa ha. Yan, 00. Mamaya explain ko sa inyo mga boss. 00 pa, wala pa, hindi pa kasi maandar yung makina. Ignition timing, oxygen sensor, yan yung mga dapat nyo malaman mga sir. Kasi hindi lang po basta gagamit lang kayo ng bolang kristal, lang katulad nito, tapos ang titignan lang, ang tinitingnan lang kasi ng iba ito ngayong RPM. Ayan, kinecheck lang revolution per minute 1516 yan. Yan lang yung iba, yan lang kasi yung alam nilang basahin. Tsaka yung voltage syempre ng battery. So, explain ko sa inyo para lang may idea po tayo lahat. Hindi lang po sa atin to mga mga nagpapagawa sa mga mga mechanic din na katulad ko diyan na gustong malaman o matuto o para sa ambay mga parameters na nandito na nakalagay. So, ilang beses na akong paulit-ulit na nag-share ng mga ganitong content. So, kung gusto niyo panoorin sa YouTube channel ko, sa Motovlogs TV, hanapin niyo lang po yung mga pinopost kong mga recently. May mga pinopost na rin akong regarding po sa mga ganitong pag-i-scan. Yan, so mandar na yung makina mga sir mandar na yan. Okay. So, check natin parameters. So, RPM nito 14. So, 1450. So, nasa ano siya? Below minimum kasi ang minimum nito is 15 ang standard is 16 plus 100 plus minus 100 ibig sabihin pinakamababa is 15, pinakamataas is 17. Yan, tanggalin natin yung face mask natin para marinig nyo ako maigi. Ayan, so explain ko lang yung mga nandito para may idea kayo. ECT ang ating yung ating temperature ng makina. So medyo mainit-init na, nasa 63 degrees Celsius na. So malapit na siya sa normal temperature na 80
degrees Celsius. So yung battery niya ay nakikita niya nagpa-fluctuate. So 3.1, 3.8. So medyo hindi maganda indication yung fluctuation na yan. Dapat ang normal niya pag umaandar is nasa 13.4 pataas. 13.4, 5, 6, 7, 8. Dapat niya 14 pa yan pag nag-revolution tayo. So wala. Yan. So pause lang tayo saglit mga boss dahil lumandali ating compressor. Okay, so ito mga boss, i-explain ko sa inyo ano ba yung mga parameters na nandito sa ating bolang kristal. Yan, so makikita nyo RPM, so normal na 1450 to 15. Battery lang, medyo nagpa-fluctuate yung battery. At lang tayo medyo magandang ano. Yan. So makita nyo yung throttle voltage value, nakita 0.57, so masyado mababa. So ang required na value dapat yan ay nasa 0.68 to 0.6 o 0.70 dapat. Tapos yung kanyang throttle degree, so normal naman yung throttle degree. So di ko alam bakit naging 57 yan, kasi normal naman 00, tama naman yung degree ng throttle. So dito tayo sa fault, wala namang fault error code. So ito yung isang dahilan o makikita nyo kung bakit talagang napakalakas kumain ng gasolina. So makikita nyo yung ING na yan, stands for ano yan, injector ang tinatawag yan. Itong ING na yan. So injector value niya nakalagay, makikita nyo, millisecond, ibig sabihin bumubuga siya ng gasolina na 3.0. So masyado mataas yung value. Dapat ang standard value ng injector kapag lalo naka-idle lang, dapat is nasa 2.0 mga sir. So 2.0 dapat yung value. So masyado mataas, 3.0. Sabihin, ang lakas magbuga ng gasolina. Yan. So isang indication o malakas. So minsan, ayun pa, nakita nyo, 3.5 pa siya. And next natin, para matapos tayo, ignition timing, masyado malayo. Nagpa-fluctuate siya. So 13, 15. Ang normal value dapat ito, isa sa 10 BTDC lang dapat po yan na hindi gumagalaw. Dapat 10 lang. Tapos yung auto trim, nako, isa pang problema. Kung makikita nyo yung auto trim nya, ang taas, masyadong rich. So 40.0, ay nako, ang taas ito. Ang oxygen sensor nya mga sir, ayan, nakita nyo 40.0%, ang taas ito. So ang standard value dapat nito, lalo sa mga Yamaha, lalo mga MIUI, mga MIU Sol I, dapat to ay nasa 0.0%, or pwede siyang mag negative 1 or mag positive 1 or negative 1, dapat lang ang kanyang value. So masyadong mataas yung value nito mga boss. So yan yung mga check natin mamaya. So nakita nyo na, medyo malayo yung mga ano. So yun yung tamang pagbasa po ng ating bolang kristal mga boss. Alright. Okay, so yan. So yun na po mga sir, mga boss, mga kaalbalaryo ko dyan. So base nga sa ating bolang kristal, yung lumabas sa ating hula, ay medyo malalayo po yung mga parameters na lumalabas. So explain ko naman po sa inyo kanina kung ano yung mga value dapat na lalabas o yung mga dapat na required o yung kanyang tinatawag na tolerance dapat. So malalayo yung lumalabas, lalo sa injector, nakita nyo 3.0, isang 3.5, dapat yun is 2.0 lang. So yan ang gagawin natin dito mga sir. Susubukan natin tong gamutin, subukan natin tong ayusin. Hindi, ayusin natin, tingnan natin kung ano yung mga gawa natin. So yung ang gagawin namin dito ngayon ay throttle body cleaning, fuel injector cleaning, tapos throttle body calibration. Ikakalibrate natin yung kanyang TPS. Ito po yung TPS na tinatawag mga boss. So ikakalibrate po natin. Susubukan ko pong maibalik do sa kanyang normal o sa kanyang standard position, yung tinatawag, yung kanyang value. So dapat yan nasa 0.68 lang dapat or 0.70, pwede pa. So susubukan natin, tingnan natin kung minsan kung meron kasing time na nag-calibrate ako talaga hindi na kaya dahil computer box kasi ang mag-a-adjust talaga. Kumbaga ikaw lang magko-command, pero titingnan natin kung magre-react yung ECU. So tingnan natin dito kung gagana pag kinalibrate natin mamaya. So yan mga sir, i-update ko po kayo mamaya pag kung ano yung mangyayari dito. So i-cleaning muna natin. So hindi ko na muna i-share sa inyo kung paano yung mga basic na lang naman yun. Hindi ko naman siguro kailangan pang ipakita kung paano mag-throttle body, paano mag-FI cleaning. So napaka basic na yan, alam nyo na yan sa mga shop kung mga nasa kayo nagpapagawa. So mamaya i-explain ko lang sa inyo yung calibration na ginawa ko dito. Mamaya i-calibrate natin tong kanyang throttle body. Alright mga boss, stay tuned po kayo ha mga sir.
Alright mga boss, so ito na linis na natin yung ano, mga pyesa, yung throttle body. Nalinis na natin throttle body, yung fuel injector na linis na rin, injector cleaning. So pakita ko lang yung mga naging issue nitong throttle body mga sir. So kung sa mga katulad ko po na mechanic diyan, so kung expert na po kayo sa pagtingin ng throttle body, makikita nyo na po kung ano yung possible cause o naging problema nitong throttle body nito, bakit nasabi kong may problema o may issue to. So dito pa lang sa kanyang ano, sensor, yung kanyang TPS, yan, makikita nyo, ayan, hanap tayo ng medyo magandang angulo, yung kita, yan. So sa mga familiar kung ano yung position nitong TPS na to, dapat itong part ng bandang nasa kanan to, yung, ayan. Dapat yan medyo mas lamang yung opening ng butas ng TPS kumpara dito nasa kabila to. Ayan, makikita nyo nandito na yung butas niya. Ayan. So mas lamang dito sa kabila. So dapat yan mas lamang dito sa part ng nasa kanan. So nangyari dito, siguro lang baka ito ay na ano na, baka ito ay nagalaw na. So kaya ang nangyari, nawala sa position yung kanyang sensor. So bumaba yung kanyang voltage value na nasa 57 na. So yung pinakita ko sa inyo kanina na value niya na 0.57. So yun yung naging cause kaya siya nawala sa position. So para may balik yung tamang value ng kanyang throttle voltage value niya, so mangyagawin natin dito is i-calibrate natin to mga sir. So setup ko lang kung paano tayo mag-calibrate ng throttle body, lalo na mga ganito, mga 125, ayan, lalo na mga MIUI M3 MIU Sol I, yan. So kakalibrate lang po natin ito mga sir. Setup ko lang para may continue na natin yung calibration. Asa ito na mga sir, mga boss. So samantalin ko na yung pagkakataong ito para paano i-share ko sa inyo yung nalalaman natin. Para sa inyo, sa mga nagdi-DIY, yung mga gusto mag-DIY o sa mga mechanic din, mga napadaan dito sa page natin sa Motohouse TV, sa mga gusto rin matuto. Marami na akong na-share nito kasi nasa live dati, Facebook. Sa YouTube channel ko, hindi ko lang ma-recall kung nag-post na ako ng ganito. Siguro baka meron ng sa hindi ko pa na-post, baka meron ng nasa cellphone ko lang, nakatago pa, hindi ko pa na-post sa YouTube ko. So ito, share ko lang mga sir kung paano mag-calibrate ng TPS ng throttle body position sensor. Yan, itong TPS na to. So lagyan natin ng ilaw. Yan. So ito yung setup natin mga sir. So naka-ready na yung ating bolang kristal. So nandito tayo sa dito lang tayo pupunta sa part ng okay. Ito sa part ng throttle body value. Ayan, yung voltage value, tapos yung kanyang position degree. Ayan. So diyan lang tayo pupunta. Diyan lang tayo titingin. So ang setup natin ng throttle body, kung napansin nyo, hindi nakakabit doon sa ating intake ayan, hole na tinatawag. Ayan. So nakakabit lang yung ating injector. So nakakabit lang injector. Huwag niyong kalimutan mga sir na ikabit yung kanyang hose. Yan. Kasi pag hindi niyo kinabit yung kanyang tawag dito, yung fuel line, ang mangyayari pag binuksan niyo yung susi, pag inon niyo yung key, sisirit yung gasolina diyan. Yan. So wag niyo pong kalimutan na hindi niyo may kabit dito sa fuel injector, kasi ang mangyayari sisirit yan pag hindi niyo naikabit. Likewise katulad sa Honda, sa mga Honda po hindi pag inon nyo yung susi, kahit nakabaklas yan, hindi sisirit. Hindi po katulad sa Yamaha, ayan, pag nakatanggal to tapos inon nyo yung susi, sisirit yan. And then kabit nyo yung ikabit din yung kanyang power supply, yung kanyang connector, kasi nga para hindi magkaroon ng check engine o check error. Ayan. So ito naman yung setup natin ng throttle body. So dito ko muna kinabit sa kabitan yung sa ating U-box dito. Saktong-sakto kasi yung I-demo ko lang mga boss kung paano yung step natin pag nagka-calibrate. So kung mapapansin nyo, tinanggal ko na yung bolt. Ayan. Wala na yung bolt dito. Tinanggal ko na yung bolt. So makikita nyo, nagagalaw-galaw kasi yan mga sir. Ayan, makita nyo, mga pipihit-pihit yan. So pag pinihit nyo yan, mapapansin nyo dito sa ating bolang kristal. Ayan, makita nyo.
nagbabago ng value. Ayun. So nakikita nyo, ayan, ito yung sinasabi ko, dapat na value niya is 0.6668. Yan, 0.68 dapat yan hanggang 0.70. So makikita nyo tama na yung value, 0.68. Pero kung makikita nyo yung throttle degree position, yan. So ang layo. Makikita nyo, di ba? 3.4. Yan. So 3.4 degree. So malayo, dapat 0, 0 yan. So tama naman yung value dito sa taas. Piti ko ng konti para umangat. Ayan, yan. Sumobra ng konti. Pabalik ko lang konti, ha. Yan. So 0.68. So malayo 3.9. So dapat mahabol natin yung 0, 0 dapat na degree ng position ng sensor. So yung iba maraming nalilito kung paano nga kukunin, kasi nga katulad niyan, nakuha yung value pero nawala naman yung degree na 0, 0. So value tama 0.68 pero yung kanyang throttle position degree nawala na. So marami sa atin mga boss na hindi pa natin alam, hindi pa nila alam kung paano mag-calibrate ng TPS. So i-share ko lang po sa inyo mga sir kung paano yung tamang procedure. Yan. Para at least may idea po tayo kung kayo man ay nagpapagawa o nagdi-DIY. Kung halimbawa kayo customer at nagpagawa kayo sa iba at nakita nyo yung boss, pwede makita yung mga value. Ayan. Kung halimbawa nakita nyo yan, ay wala sa value sir yung throttle voltage, mababa, nasa 50, di ba? Dapat 68 yan. So may idea na kayo. So kung halimbawa ibinalik ng custom ng mekaniko sa tamang value, halimbawa yun nga. So ganun yung nangyari dito, ginalaw tong TPS sensor. So ang nangyari is nawala na yung value niya. Ibig sabihin nawala na yung tamang position. Ayan. So kung halimbawa sinabi niyo sa mekaniko na boss, pwedeng baguhin yung voltage, gawing kasi dapat daw po yan is 68. So ang nangyari, kung dati mababa siya, i-adjust ko lang. Op, lang. Ayan, 57 kanina. Halimbawa 453. Sir, pwede bang gawin natin 68 yan? So sinabi ng mekaniko, sige boss, gawin natin 68. So makikita nyo 0, 0 tama yung degree. Ayan. So yun yung tamang posisyon. So kung babaguhin natin, gagawin 68. So panoorin nyo sir ang mga boss kung ano mangyayari pag ginawa natin 68 yan. So pag ginawang 68, ang gagawin lang po, ipipihitin lang to counterclockwise. So papakita ko sa inyo, ano natin siya, pipihitin ko counterclockwise. So yung value tumataas. So naging 55 pero yung throttle degree tumaas din. So naging 60 na, yung throttle degree naman tumaas din. So lalagay lang natin sa tama, 68. Okay, yan. Okay, naglalaro, sumobra 74. Pagbalik natin konti. So I hope sana nasusundan yung mga boss mga sir. So sa mga nagdi-DIY or mga nagpapagawa, at least may idea kayo kung ano yung dapat na position nito. Kasi hindi lang po tayo basta gawa lang ng gawa mga boss, lalo yung mga kapwa ko mechanic. So at least pag gumagawa kayo, at least alam niyo yung tamang position, yung value, masasabi niyo sa may-ari na boss, wala sa tama tong position, kailangan natin i-calibrate. So doon pa lang, at least may idea na kayo. At least alam din ng mechanic, alam din ng nagpapagawa na, uy, may alam tong gumagawa na to. Alam niya yung ginagawa niya. Doon pa lang at least magkakaroon kayo ng mabibuild up yung kanyang yung pagtitiwala ng customer po, between customer at saka sa mechanic. So yun lang. So tuloy-tuloy natin. Tumaas na 0.70 pero mataas yung degree. So dapat to ay 0.0. Okay, sa dyan po nagkakaproblema mga boss kapag hindi natin alam kung tamang step. So marami pong nalilitong mga mechanic na paano may babalik yung tamang degree. So yun nga, tama na yung value. So normal lang po yan, 0.70, 0.68 hanggang 70, pwede po yan. So paano nga may babalik yung 0.0 degree na value? So ganito po ang gagawin natin mga sir. Ito take note para at least alam niyo na po, paulit-ulit yung sinasabi to. Paulit-ulit yung pong pag nagbablog ako o nilalive ko po, sana po napapanood ng mga kapwa ko mechanic to para at least may idea sila. Yan. At saka nga pala, for the idea din, sa mga po may kapwa ko mechanic na hindi po naniniwala sa paggamit ng bolang kristal ng scanner. Kasi sabi kasi na yung iba, ay scanner po, wala po yan mga sir, mga boss. Ano lang yan, pan-check lang po ng check engine yan. Yun. Hindi na po kailangan gumamit ng ng mga bolang kristal, yung mga scanner. So nakakaawa po sila mga sir, mga boss, mga kaalbularyo. Kasi yung kaalaman nila ay hanggang doon na lang.
isa sinasabi nila hindi natin kailangan gumamit ng scanner sa lalo sa paggaganito pag nagka-calibrate. Ang alam lang kasi po ng iba yung paggamit ito, pagbasa lang nung yung tinatawag na RPM, yan, yung RPM, yan lang po yung alam nilang ano dyan, tsaka yung battery voltage. Tapos yung ibang parameters yan, yung katulad ng throttle voltage, yung throttle degree, hindi naman nila alam kung anong tamang value. So ito, sinasabi ko na po at least paano DIY o tutorial na rin po itong video na to para sa mga kapwa kong mechanic dyan na gusto rin matuto o malaman kung paano yung tamang procedure ng pagka-calibrate. Yan. So next step natin, kailangan natin ibalik tong throttle degree voltage na value na dapat ay nasa 00. So tama na po tayo doon sa ibabaw, 70, 0.70, 0.68 to 0.70 normal po yan. So para po may balik yung tamang posisyon ng degree, so dito na tayo sa ating TPS. Yan. So dito po para maibalik po yung tamang posisyon, so ang step po na gagawin po natin dito, ang gagawin po nyo ay totally iikutin nyo po tong TPS sensor na to all the way to the left. O ibig sabihin all the way to the left or counterclockwise, tama diba? Counterclockwise na pihit. Yan. So counterclockwise na pihit, ang gagawin naman ngayon pag nasagad na, ang gagawin naman natin mga boss, dahan-dahan natin ibabalik. Dahan-dahan nyo ibabalik paunti-unti. Yan. Paunti-unti. So panoorin nyo yung ano, yung nandito. So nabuksan ko yung ilaw. So pagpasensyahan nyo na. Pwede pakipindot yung ilaw. Yan, yan. So dahan-dahan nyo ibabalik clockwise naman. So makikita nyo mataas yung throttle voltage. So dahan-dahan nyo ibabalik. So dahan-dahan ibabalik. Pag bumalik yan, medyo nahihirapan ako. Wait lang. Mahirap po gumawa ng mag-isa lang. Walang taga-video. Yan. So dahan-dahan nyo ibabalik. Yan. Okay, so para sa mga gustong matuto, para malaman kung paano yung tamang procedure, ito yun. Para sa inyo po ito mga boss. Para mga matuto rin o malaman nyo yung tamang step. Yan. Okay, so yan na, sa 2.40 na tayo. Yan, bumababa na. Okay, so nasa 1.0. Okay, 70. 1.4. Yan na. Okay, dahan-dahan pa. Nasa 1. Yan na. Kunti na lang. Okay, so yan na mga sir. Kita nyo na ha. Medyo bumaba. Hindi, madali na lang yan. So nakita nyo yung value natin nasa 0.82 na. Yung throttle voltage na degree. So kanina nakita nyo nasa 3.5 something. So ang taas nun, diba? So ito, mataas pa. Bababa pa yan pag pinihit pa natin ng clockwise. So ito, bababa rin lalo yan. So ang gagawin lang natin ay pipihitin pa natin to paunti-unti. So dahan-dahan lang po mga sir ha. Huwag nyo bibiglayin kasi pag biniglaan yung ikot, ang mangyayari niya mawawala bigla yan, lalayo agad. So pitik-pitik lang ha. Kumbaga hinay-hinay lang. Yan. So okay? Hindi pa. Yan na, sa ano na tayo. Pakita ko lang yung tamang ano. Okay, so ayan na mga boss. So sabi ko nga kanina, ang value nito ay nasa, yan, makikita nya 0.70 normal na yan. 0.68 to 70 is normal. Tapos yung kanyang degree nasa 00 na. So tama na yung kanyang degree position ng TPS. Alright, so yun lang po mga boss, mga sir, yung tamang pag-a-adjust, so tamang pagka-calibrate. So sa mga wala pa pong idea kung paano mag-calibrate ng throttle body, lalo mga MIUI, MIUSOL-I, ito po yung tamang step ng pagka-calibrate. Yan. So hindi po ito nadadaan sa mga calibration na yung tinatawag na automatic calibration. Wala pong automatic calibration po ang TPS ng mga ganitong modelo. Hindi po ito katulad ng mga nilalive po na iba po natin kapwa vlogger, yung IAC calibration na tinatawag, lalo po sa mga Aerox NMAX Code 37 IAC calibration.
So yung mga ibang vlogger po, kilala nyo po yung mga yan, kung sino yung mga nagbablog niyan, from Bulacan, from Paranaque, may nagbablog po ng ganun. So iba naman po yung pagka-calibrate po ng throttle body ng mga TPS sensor na katulad po nito, lalo sa mga MIUI 125, sa mga MIUSOL-I 125. Yan. Sa mga Honda po, mga sir, wala pong calibration. For your information lang po mga boss, mga master, mga kaalbularyo ko. Sa mga throttle body ng mga Honda, lalo pang nagpalit kayo ng TPS sensor, wala pong calibration po yung mga yon. So ang mangyari, plug and play, ang gagawin nyo lang, pagkasaksak, patay yung susi, or tanggalin nyo yung battery. Pag connect nyo ng battery, normal na po yung kanya magiging voltage o yung value. Wala pong calibration. Or mas maganda kung may scanner, pwede nyo i-reset, automatic, mabilis po. Hindi katulad po nito sa mga Yamaha, so kailangan po ng manual calibration na tinatawag. So, naikabit na ko na yung position nyo, mapapansin nyo, ayan na. Okay? So, ikakabit ko na lang po yung bolt nito. Mamaya, pasilip ko sa inyo kung ano yung tamang position nito. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, nung bago ko i-calibrate, medyo malayo. Yan. Yan, okay. So, buuin ko lang mga boss, mga master, tapos paandarin natin yung makina para itong motor, para at least may tuning na natin. Okay, at para matapos na rin itong ginagawa nating PMS, preventive maintenance ng MIUSOL-I 125, at saka para mawala na rin yung kanyang issue na malakas kumain o malakas uminom ng gasolina. Alright. Okay, so pahabol na po mga sir. Pahabol lang. Before pala natin i-calibrate, hindi ko lang na-mention kanina. Before natin i-calibrate yung TPS sensor, make sure lang yung adjuster ng isa kasi ito ginagalaw dito ng mga sa labas, mga mechanic din sa labas. So sinasabi nila ito yung minor, hindi ito yung minor mga sir. Itong ayan yung tinuturo ko, hindi po yan minor. So ang adjustment ng idle lang dito, ito po ang adjustment ng idle, ito po, itong plastic knob na to. Ito po, wag niyo pong gagalawin ito dahil ito niya mawawala sa position yung kanyang sensor. So wag niyo pong gagalawin. So anong nangyari pag ginalaw to, magbabago na lahat. So wag niyo pong gagalawin to mga boss. So anong nangyari dito, ginalaw ko pala to, ayun nangyari, hindi ko rin nabanggit kanina. So bago po wala kayo mag-calibrate, bago kayo mag-calibrate ng TPS sensor, ibalik nyo muna yung tamang position itong adjuster screw na to. So ang tama pong adjustment ng adjuster na to, ang gagawin nyo, papakiramdaman nyo lang yung butterfly. Yung butterfly, so mangyari, ilulus nyo muna siya, luluwagan nyo, tapos mararamdaman nyo na parang maganit o umiipit yung butterfly. So mangyari, saka nyo ihigpitan ng konti yung kanyang adjuster screw. Yan. So allen key yung pang-adjust po dito. So i-adjust nyo siya hanggang sa mararamdaman nyo na hindi naman siya naglalak. Yung tamang sakto lang na hindi siya masyadong bukas, close, hindi rin siya open na tinatawag. So andun lang siya sa gitna, hindi siya masyadong totally lock o hindi rin siya totally loose, yung naka-open masyado katulad nito. Ayan, open or masyado namang sarado. So may tamang adjustment din po yan. So bago nyo po i-calibrate yung kanyang sensor. Ayan. So okay na tayo dito. Assemble ko lang itong mga parts na to, yung throttle at yung injector, kabit na natin din start up para makapag-tuning naman tayo, maset natin yung tamang RPM nito mga boss. At saka mabasa natin yung parameters, kung nagbago ba yung mga parameters na kaninang mali. So kanina yun nga, ang lalayo ng mga value. Yan. So check natin kung magbabago yung mga value na mga parameters, kung babalik sa normal dahil na-calibrate na natin yung kanyang TPS. Yan. Alright. Okay, so alright na po mga master, mga boss, mga kalodi, mga kaalbularyo ko. So ito na. So naikabit ko na yung mga pinagtatanggal natin kanina, yung throttle, yung injector, yung nakakabit na lahat, yung throttle cable. At ito na yung kanyang final output ng ginawa natin. Ayan. So yun nga. Sabi ko nga 0.68 to 0.0 degree position. So nasa normal na tayo. Yan, injector ay 00 dahil nakapatay pa. Ignition timing 10. Auto sensor natin 1.2 dahil nakapatay. So i-start natin yung makina, tingnan natin kung ano yung parameters na lumabas. So dito natin ilagay para makita ng lahat ng madla. Dito ko ilalagay para makita nyo po mga boss na kung ano yung kinalabasan ng ating ginawa. Start natin yung makina. Okay. So mamaya explain ko kung bakit ito yung auto sensor pinalitan namin.
So first star, mainit na yung makina nito mga boss. So umandar na to po kanina. So mainit na tong makina nito. Pinakita ko lang uli. So normal RPM tayo. Ayan, so nasa 1.6. Bababa pa yan, kaka-start lang. Okay, so parameters natin. So normal tayo sa ating voltage. Yung 0.68. Yung degree, normal. Okay, so makikita nyo na mga sir, so yung injector natin kanina nasa 3.5 something yon. 3.5 masyado mataas. So ito nasa 2.0 na. Naglalaro na lang 2.5, 2.0. So stay medyo, pero stay siya ng 2.0. So yan po yung normal na value ng ating dapat ng injector natin. So yung ignition timing natin makikita nyo nasa 10 BTDC na lang. Ayan yung ating oxygen sensor. So injector value niya nakalagay, makikita nyo millisecond, ibig sabihin bumubuga siya ng gasolina na 3.0, 5.2. So normal na. Kumpara po kanina, so kumpara natin kanina, ang taas ng value nasa 40 degree. 40 degree na 40% yung value kanina. So ngayon nasa baba na, nasa 4 na lang. Yan, 4.3 dapat nga. Mababa pa dapat ng konti. Kaso nagbase po kasi tayo sa RPM. Yan. So yung RPM niya ito 1.5 na lang, 1.6. Yan. So all goods na, alright na. So nagpalit kami ng oxygen sensor mga sir. Yan. So patay ko na yung makina. So naging issue pala doon, kaya ang taas po ng kanyang value doon sa kanyang oxygen sensor, yung percent sa 40. Gawa nung kanyang faulty na yung kanyang oxygen sensor. Ayan. So ito yung mga naging cause kaya bakit po sobrang lakas po kumain ng gasolina nitong motor ni Bossing, yung kanyang Miosol i125. So ito yung mga nagaging possible cause kaya malakas kumain. Faulty oxygen sensor, TPS sensor kung wala sa tamang posisyon, kung wala sa tamang value. Yan. Yan yung mga nagiging dahilan bakit po nagiging mataas yung ating konsumo sa ating gasolina. So yung itong sensor sa sa oxygen, ito katagalan nasisira din. So ito ay walang may kasalanan kung bakit siya nasira. Ibig sabihin katagalan na lang po kaya sa bumigay yung sa oxygen sensor. Yung sa throttle position sensor naman, throttle position sensor, so ito naman ay human error po mga boss. So ito ay nagkakaroon ng problema o nababago yung kanyang value kapag nagagalaw. So pag napipihit po ng mga ating mga kaibigan, mga kapwa albularyo dyan. So again, hindi po ito ginagalaw, hindi po ito pinipihit. Kapag halimbawa magpapa-throttle body po tayo at hindi po, kung hindi pa po nagagalaw, kung nasa tama naman po yung posisyon, sabihin nyo na lang po sa mekaniko na gagawa po ng motor ninyo na, boss, kung plano niyang galawin o plano niyang tanggalin to, sabihin nyo na lang po, agapan nyo na, sir, wag nyo na po tanggalin yung TPS sensor at wag nyo pong pihitin yung screw na yan. Yan, wag nyo pong pihitin tong screw na to, sir, ha. Yan, ito lang po pwede nyong galawin para sa RPM, itong knob na to. Alright, so yun na mga boss. So tapos na natin gawin tong Miosol i ni Pops. Yan, shoutout kay Pops sa pagdayo dito sa Moto House. Yan, from Montalban to Marikina. So yun nga, I hope sana nagkaroon kayo ng idea kung paano solusyonan o paano gawin yung mga ganitong problema na malakas kumain ng langis o malakas uminom ng gasolina o malakas magbawas ng gasolina yung mga motor. Yan, kung nagko-consume na po siya ng masyadong matakaw. So ito po yung mga possible na dahilan no, bakit po yan nga, lumalakas na sa paghigop yung motor niya ng gasolina. Maling throttle position sensor, na-adjust na ng mga ibang mga mechanic na wala na sa position sensor natin sa TPS, at saka faulty yung faulty auto sensor, yung tinatawag na oxygen sensor. Yan. So kung bago lang po kayo dito sa YouTube channel natin, napadaan po kayo mga bossing. So palike na lang po, tsaka pa-subscribe sa channel natin para susunod po na video ay ma-update po kayo. At mapanood nyo po yung mga sinishare pa natin mga video katulad po nito na ay makakatulong po sa atin lahat. Yan. So ito si Doc Arman sa Moto House. God bless sa atin lahat. Bye bye!